So, to summarize these 3 chapters, ganito po ang timeline o outline. Sa chapter 53, binabanggit yung the servant, yung na magdadanas ng sufferings, na magdadala ng ating kasalanan. Dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Yun yung pinabasa natin. Sa chapter 54 naman po, that God's faithful covenant and the promise of restoration, hindi mawawala o mahihiwalay sa inyo ang aking tipan. Sinasabi lang ito sa kanyang mga sa kanyang lingkod. No, sa chapter 55 naman, yung invitasyon mula sa Diyos na tayo ay magsilapit sa Kanya at tayo ay Kanyang tatanggapin. Yun yung nasa chapter 55 that come, everyone who thirst, come to the waters. Hindi po yung physical thirst o physical thirsty, yung mga kapatid, kundi yung aking deep longing for God's grace and mercy. No? Na tayo ay nauuhaw sa kaligtasan ng Diyos. No? Kaya sabi niya, halika, everyone who thirsts, come to the waters, represents the life. And who has no money, come and buy and eat. Hindi po yung hindi po tinutukoy dito, again, yung mga taong financially, yung mga, financial stability o ng status ng tao, no, na siya'y walang pera, mahirap. Kundi, ito yung mga taong sinasabi nga ko sa Matthew that those who are poor in spirit, no, may mga mababang loob, and they admit to themselves na wala silang wala silang maiyayabang sa Diyos, wala silang maitutumba sa Diyos. No? Those, he who has no money, come and buy and eat, come buy wine and milk without money and without price. Sa verse 2, why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy? Listen diligently to me and eat what is good, and delight yourself in rich food. In verse 8, incline your ear and come to me, hear that your soul may live, and I will make with you an everlasting covenant, my steadfast, sure love for David, or the sure mercies of David. Incline your ear, come to me, that your soul may live. Nang ang ating mga kaluluwa ay magkaroon ng kaligtasan, yan ang ibig sabihin mo yan. And I will make with you an everlasting covenant, my steadfast, sure love for him. Bakit binanggit yung kanyang covenant with David? No? Sinasabi ng Diyos dito na, I will surely fulfill my promise to David. And that same faithfulness ay ino-offer ng Diyos sa kanyang bayan. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Behold that I made him a witness to the people, a leader and a commander for the peoples. Just to give you an idea about the sure love of David or the covenant of God to David. Yan po ay mababanggit o binabanggit dito po sa 2 Samuel chapter 7. Ito po yung pangako ng Diyos kay David para magkaroon tayo ng background or idea. So, sabi po dito ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel, sabi kay David, when your days are fulfilled and you lie down with your fathers, sabihin mo ikaw ay mamamatay, when you lie down with your fathers, ang sabi, I will raise up your offspring after you. No? Ibabangon ko ang binhi na magmumula sa iyo. And who shall come from your body, and I will establish his kingdom, and he shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be him a father, and he shall be to me a son. When he commits iniquity, I will visit him with the
men with the stripes of sons of men, but my steadfast love will not depart from him. As I took it from Saul, whom I put away from before you, and your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever. So, ito yung pangako ng Diyos na siguradong tutuparin niya. No? Na ibabangon niya nga yung binhi na magtatayo ng kanyang kaharian at this kingdom will this throne, I will establish the throne of this kingdom forever. Ito po yung pangako ng Diyos kay David, kanyang tutuparin. Now, the question is, what does Isaiah 55 mean to the people of Israel? And what is the purpose of using David as an example? Bakit binabanggit nga naman ng Diyos yung kanyang sure mercies kay David? Bilang example na kung saan ay ang sabi ng Diyos na siya ay gagawa o makikipagtipan sa kanyang bayan. Number one, Isaiah reminded Israel that God will surely keep His covenant with David. Sinasabi ng Diyos, ina-assure ko kayo na I will surely keep my covenant with David. No? The sure mercies of David. And this same faithful covenant love will now being offered to them. No? Kung paanong ako rin, sabi ng Diyos, sigurado tutuparin ko itong pangako ko kay David. And sinasabi ng Diyos na sigurado na siya ay makikipagtipan at tatanggapin niya ang bayan ng Israel kung sila ay manunumpan. Kumbaga, binibigyan sila ng kapanatagan ng Diyos, ng assurance ng Diyos, nang sa gayon sila ay manumbalik sa Kanya. So, for example, kung kapag tayo nangungutang, kung halimbawa, mangungutang ako ng malaking halaga, para mabigyan kita ng security at kapanatagan, di ba may tinatawag na collateral? Para mapapatunayan ko sa iyo kaya kong magbayad. So, binibigyan kita ng assurance, ng kapanatagan, para magtiwala ka sa akin. So, ganito po yung gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, mga kapatid, na ang Diyos ay nagbibigay ng kapanatagan sa bayan ng Israel. At hindi lamang sa sangkatauhan, na kung paano siya ay tapat sa kanyang pangako o covenant kay David. Magiging tapat din siya sa kanyang bayan. Ito ang sinasabi ng Diyos. And if God remained faithful to David despite Israel's failures, He will also receive the people if they return. Ito nga po yung ating pinaliliwanag. No, na ang Diyos ay tapat kay David, hindi lamang sa kanyang tipan kay David, kundi nakakasiguro sila'y tatanggapin ng Diyos kung sila'y manunumbaling sa Kanya. Ito po yung importance kung bakit ginagamit si David bilang example ng Diyos dito sa Isaiah chapter 55. And the next question is, why David? Is he perfect? Bakit kaya si David bakit ginawang example ng Diyos? Magkakaroon nga ba tayo ng assurance kung si David ang ginamit ng Diyos na example upang patunayan ng kanyang pagiging tapat sa kanyang tipan? Bakit si David? Bakit? Siya ba ay perfecto? Is he perfect? No? David was not a perfect man. He is not perfect. In fact, he committed serious sins. Marami pong pagkakasala si David. At ito nga po, kaya nga po, napakagandang example, no? Si David, bilang pagbibigay kapanatagan sa kanila na ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan. Ito po yung mga listahan, no, ng mga kasalanan ni David. No? So, number one, he committed adultery with Bathsheba.
no, na nasa 2 Samuel chapter 11.